Samahan niyo po ako ngayon dito guys. Subukan natin po itanong kay kaibigan natin Dweding Linyo. Baka nandito si Linyo po. Kasi mayroon pong nagpaabot sa atin, nakapanood po daw sila ng video tungkol po sa negro. May ipinapaabot po siyang hula tungkol po dito sa Pilipinas. Lagi po niyang pinapaabutan ang Pilipinas ng mga kakaibang mga kalamidad. Ngayon, may nagpaabot sa atin guys, kaya tugunan natin. Itanong po natin kay kaibigan para makapaghanda, kasi lahat po daw ng kabahayan po dito sa Pilipinas ay maaapektuhan daw sa malakas na mga trahedya, malakas na kalamidad. Kaya natatakot po sila, gusto po daw nilang linawin. Baka magkatotoo na naman, kasi yung mga ipinapaabot po daw ng negro ay nangyayari po daw talaga. Natatakot sila. Kaya isa lang po ang kanilang pagkampantihan, kung yung ika nga tinatawag nila na komportable sila ba, kung makarinig sila sa duwindi, kung ano man po ang kanyang pagpupuna dito. Kasi nilahat po niya kaibigan. Ay salamat tay, si tatay ano dito, tay salamat po nandito kayo. Ako mismo ang pumunta dito po ngayon dahil po naay ko ba, naay negro, may negro na nagpaabot sa Pilipinas, kasi mayroon po daw malakas na super typhoon, lindol, tsunami na mangyayari po dito sa Pilipinas. Kaya sabi po niya, pray for Philippines. Gusto po nang nagpaabot sa atin, yung nakapanood, gusto po daw nilang malaman kung totoo po ba ito. Lahat ng mga kabahayan dito sa Pilipinas ay maaapektuhan po ng sinasabi po niyang malakas na super typhoon. Guys, may sinabi si kaibigan po nang tinanong po natin. Sa lahat po ng natatakot, no, nakapanood po, sa totoo lang po guys, hindi po maganda po ang kanyang sinabi. Sabi ng ating kaibigan, hindi naman po, alam po natin na mayroon po talaga mga super typhoon na mangyayari po dito sa ating bansa. Ngunit hindi po lahat na maaapektuhan. May mga matatamaan lang po daw talaga. Kaibigan, salamat naman kung ganun. Tinulaan po talaga niya, hindi lang po super typhoon. May mga lindol pang malalakas. Kananong lindol guys, sa tinuod lang, di yun nato na ma-react, no? Hindi natin yan pwedeng reakan ang kanyang pagpapaabot sa lindol. Totoo lang, nasagupan natin ang malakas na lindol po dito, no? Totoo po talaga yan na marami pang mga magaganap po na mga trahedya dito o kalamidad dito sa atin, na yun po sinasabi niya na may mga nakikita siyang trahedya na mangyayari pa dito sa ating bansa. Pero mag-ingat tayo. Yung super typhoon, alam po ninyo guys, hindi po lahat ng maaapektuhan sa kalamidad na ipinapaabot po niya. Hindi. May mga lugar lang talaga na matatamaan. Tulad po na sinabi ng ating kaibigan. Salamat kaibigan. Tama si kaibigan guys. Nagbabala si kaibigan na alam po ninyo, kahit po mayroon pong mga kalamidad na masagupa ng tao dito, pero hindi naman po totally na lahat po ng mga lugar dito sa Pilipinas ay maaapektuhan. Tulad po ng Cebu, no? Nung tumama ang malakas na lindol doon, hindi naman po totally na umabot dito sa amin. Pero yung 7.6 na magnitude, no? Marami pong naaabot na mga lugar, pero wala naman pong sinabi na lahat po ng mga lugar dito ay tinatamaan. Kaya hindi po tayo agad-agad na magpanik sa mga ipinapaabot ng mga hula na tulad po ng negro, no? Sa totoo lang, ang negro ay isa din po itong nagpuna sa mga dalawang mga hula sa Pilipinas. Kaya hindi po natin, no, masisi yung tao na to kung bakit po niya pinapakialaman po lagi ang Pilipinas. Sabi po ng nagpaabot sa atin, kasi lahat po ng mga ipinapaabot po niya Philippines, puro Philippines. Kaya po talaga siya guys, matatakot siya, kasi marami pong hinulaan ng taong yan ay nangyayari at nagkatotoo. Kaya si kaibigan natin Tatay Soto ang ating nakakausap. Kaya ako ay nagpapaabot sa inyo
ayaw magkabalaka. Huwag kayong matakot. Kung ano man po ang mga nakikita niyo pagpapaabot, gawin lang po natin ang maganda na hindi tayo mapapahamak. Kung sinasabi po niya na lahat po ng mga bahay dito sa atin maaapektuhan, hindi po yan totoo. Ang sinabi lang po dito ng ating kaibigan, alam po natin mararanasan ng mga tao at ibang lugar. Ano po? Salamat po kaibigan. Kaya ngayon guys, nagbabala si kaibigan, no? Ang bantayan lang nato karon, ang ingatan lang po natin sa sarili natin. Huwag tayong magkampante. Huwag tayong puro na lang picnic sa dagat. Hindi po natin alam ang mangyayari, lalo na mag-ingat kayo sa mga building na pinupuntahan ninyo. Huwag po tayo magtagal kasi ang lindol ay lagi po nandito sa atin. Kung ano man po ang naranasan natin. Tama yung negro guys na pinapaabot po niya, no? Na yung lindol dito ay aabot pa ng 8.0, 8.2 ang lakas. Totoo yan kasi naranasan na po ng Pilipinas, ng Mindanao ang 7.6 kasi pataas ng pataas ang intensity dito, sabi ng ating kaibigan. Ang nakakatakot na mangyayari guys, yung sinasabi po ng ating kaibigan na malakas kapag umabot ng 8.2, kapag aabot din po ng 30 minutes o 1 hour. Ang nakakatakot lang dito, kung umabot ng 2 hours, lahat po ng mga kabayan guys, posibleng mangyayari po ang bitak. Yun po, posibleng maraming buhay ang mga mawawala kung aabot po ng 1 oras ang lindol. Yung 7.6, kung aabot po yan 30 minutes, bahay po talaga natin guys, sigurado pulbos. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Tama po talaga yung sinabi po ng negro na may mga trahedya talaga na nakikita sila dito, pero hindi naman po totally lahat ng mga lugar sa Pilipinas ay maapektuhan, no? May mga lugar lang talaga na yung maaabot sa malakas na mga pagyanig. Kaibigan, salamat po ha.